Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Ako po si Romeo Mataak Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At mga kababayan, nandito na naman po muli tayo sa isa na namang episode ng Presby with Love, kung saan nailalahad ng ating butihing gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayon din, tatalakayin ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating pamahalaang panlalawigan. Tayo po mga kababayan ay sabayang sumasing papawid sa DZNS FM 94.1, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak 105.7 FM. Napapanood din po tayo sa Marinduque News Network at dumarating sa mga tahanan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng Lucky 7 Channel 3. Gayon din po, tayo ay live at nakasimulcast sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Maaari po kayo makibahagi, makiisa sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suhestyon para sa ating mahal at butihing gobernador gamit ang mga numerong 0930-510-2411 o sa pamamagitan naman po ng pagpapadala ng inyong mga concern sa ating comment section box. Mga kababayan, binibigay ko na po sa inyo ang ating mahal na gobernador, Governor Presby Velasco. Sa magpagpalang araw po mga kababayan, nandito na naman po ang inyong gobernador, Governor Presby. At alam nyo nga po, ang pangalan ng ating programa ay Presby with Love. Yung love po ay si Lord Alan Velasco po yan, ang ating mahal na speaker. So, binabati ko po lahat ng ating mga nanonood dito sa Lucky 7 Channel 3 at yung pong mga nakikinig diyan po sa Radyo Natin Buwak at Radyo Natin Kamalindig. Ano po? At kamusta po kay DJ Yash? So, nandito na naman po tayo sa ating programa at ating pong pag-uusapan ang mainit na mga nangyayari dito sa ating lalawigan, lalo na po itong ating COVID-19 na pandemya. So, makinig po tayo at manood at kung meron po kayo mga suhestyon o mga tanong o hiling, ay ipaabot lang po dyan sa numero na binigay ni Romy Mataak. Opo, ulitin po natin yung numero kung saan pwede po kayong makipag-ugnayan, 0930-510-2411. At nitong nakalipas na araw, Governor, medyo nakakaalarma sapagkat tumaas po o patuloy na tumataas ang bilang ng COVID-19 cases dito po sa mahal nating probinsya. Gayon din, meron po na tayong naitala na Delta variant ng COVID-19 sa ating probinsya, partikular sa bayan po ng Santa Cruz. Kaya naman, kapiling po natin mga kababayan, ang ating pong Provincial Health Officer, si Dr. Gerardo Caballes,
Gayon din po ang Development Management Officer ng DOH dito po sa Marinduque at tumatayo din po na Provincial DOH Officer, si Dr. Rowena Rachel Garcia. Nandito po sila ngayon at sila po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga mahalagang impormasyon patungkol po sa COVID-19 sa ating lalawigan. Magandang gabi po muna, Dr. Caballes. Welcome po sa Press B with Love. Magandang gabi naman, Yong, no? At of course, sa ating mahal na gobernador. Good evening, sir. Opo. At Dr. Garcia, welcome po sa ating programa. Batiin niyo po muna yung ating mga kasama at masisipag na mga medical frontliners sa DOH. Magandang araw sa ating mga Marinduqueño at sa ating mga kasamaan sa kalusugan. Opo. At Governor, talaga namang nakita ko po kung papaano ninyo tinututukan ang kaso ng COVID-19 sa ating probinsya at binibigyan ng kasagutan yung mga hinaing po ng ating mga kababayan. Ano na nga po, Governor, ang update ng COVID-19 cases at yung mga vaccination o yung vaccination rollout po dito po sa ating lalawigan? Ano po ang status, Governor? Well, mga kababayan, ay may nakikita pa rin po tayong pagtaas ng hawahan ng COVID-19. At as of August 18 po, nitong taon na ito, ay may total cases tayo na 1,374. So kung pagbabasihan nyo po yung nung May 12 po, nitong 2021, na mga 390 lang po ang total number of cases noon, ay ang laki po nun tinaas sa pagkalipas lamang ng 3 buwan at halos 1 linggo. Tingin ko po ay mga 250% po ang tinaas. Sa ngayon po ay ang total active cases natin ay mga 250 po. At ang breakdown po niyan, ang nangunguna po ay ang Santa Cruz, meron pong 118, at Torrijos po ay pangalawa, may 47 pong active cases. Ang Buwak po ay may 41. Ang Gasan po ay may 20, Mugpog 17, at ang Binavista po ay 7. So, patungkol naman po dito sa ating pagbabakuna, ay nakakuha na po tayo ng 79,240 po na doses ng mga bakuna. Ang breakdown po niyan ay ang Sinovac po ay 58,000 po yan. Ang AstraZeneca po ay 12,240 at ang Janssen po ay 9,000. So, dito po sa ating mga nabakunahan, yung A1 po, no, yung mga frontline health workers po, ay mga 5,000 na po yan ang nabakunahan or mga 88% na po. Kukunti na lang po ang natitira dyan. Ano po? At sinasabihan naman po natin yung mga health workers na yung natitira po ng mga 500 po siguro yan, magpabakuna na po at kayo po ang talagang nakahantad dyan sa ating virus. Ano po? Dito naman po sa ating mga senior citizens ay mga 9,900 plus pa lang po ang nababakunahan. Yan po ay mga 34% lang po doon sa total ng mga senior citizens po natin ng mga 28,000 po yan. Kaya po tinatawagan natin ng pansin itong ating mga senior citizens na magpabakuna na po. Kayong mga katribo ko po ay medyo vulnerable po tayo dyan. Medyo hindi ho ganong kalakas na yung panlaban natin. Ano ho? Kaya sinasabihan ko po din yung mga barangay captains at saka yung mga kamag-anak ng senior citizens, dalhin nyo na po dito sa mga vaccination center kaagad, ito mga senior citizens. At alam nyo po, sa mga datos na nakukuha natin, hindi lang po sa Marinduque, kahit po sa iba't ibang lalawigan, may mga ilang numero po ng senior citizens na tinatamaan ng matindi. Ano po? So, senior citizens, pabakuna na po kayo kaagad. Ang baba pa po ng porsyento na nababakunahan. At yung A3 naman po, yung tinatawag po nating persons with comorbidities o may mga sakit po.
Yaan po ay maganda naman at marami na po nagpabakuna. Mga 15,000 na po na bakunahan natin at mga 80% na po yan. Ano po? So ganyan po ang sitwasyon natin at nagpapasalamat po tayo kay Dr. Jerry Caballes at 10 ng kanyang mga staff diyan sa Provincial Health Office at pati po ang ating Provincial Chief ng Department of Health, si Dr. Rachel Garcia sa pagtulong po diyan sa pagbabakuna at ang lahat po naman natin ng mga municipal health officers po nakatulong din. Ano? Sa lahat po na tumutulong, maraming salamat po at talaga pong kailangan tapusin na itong pagbabakuna. Dito naman pong kahapon lang po yata, dumating naman yung 14,000 na Sinovac na mga bakuna at sa tulong po yan ni Speaker Lord Alan Velasco and of course ang ating pong Secretary of Health, Secretary Duque at si RD Mario Baquilod at ang ating PIDOHO Chief, si Dr. Rachel Garcia. Dumating na naman po ang 14,000. Talaga pong patuloy ang ating pagkuha ng bakuna at talagang makuha po yung herd immunity. At 169,000 po ang kailangan natin. So, malayo pa po ang tatahakin landas. Halos mga 18% pa lang po yan. Pero papaspasan po natin, yan po ang talagang kailangan na mabigyan ng population protection ng ating mga kababayan. Opo. At gayon din po, pinapanawagan natin ang ating mga kababayang, lalong-lalo na ang ating pong mga barangay captain, sapagkat mamaya po ay papaliwanag po ng ating mahal na gobernador yung Executive Order number 28. Ito po yung order imposing a general community quarantine for the period of August 16 to 31, 2021. Dahil ang dami po nating mga kababayan ang medyo nalilito dito po sa inimpose o dito po sa paglalatag ng general community quarantine sa ating probinsya. Gayunpaman, patuloy po tayong hihingi ng update sa ating pong sa ating pong provincial health officer kay Dr. Caballes at alam ko po busy itong dalawang ating kasama ngayon na panauhin. Gayunpaman ay handang-handa po sila na sagutin ang inyong mga katanungan. Kaya kung may mga question po kayo, yung mga kababayan natin na nanonood sa kanilang mga telebisyon at sa Facebook, magpadala po kayo ng komento o mensahe sa official Facebook page ni Governor Presby. Babasahin ko po yan mamaya, mga kababayan. Ngayon, nais nating malaman kay Dr. Caballes kung ano po yung mga posibleng sanhi ng mabilis na pagdami ng COVID-19 cases dito sa ating lalawigan. At kung ikukumpara, Dr. Jerry, mula po noong isang taon as compare ngayon, ano po yung nagiging dahilan bakit ang taas po ng COVID-19 cases sa ating mahal na lalawigan, Doc Jerry? Okay. Yung talagang nakakita tayo in the past 5 weeks nung talagang napakataas na mga bilang na kaso ng COVID. At as a matter of fact, in the last 5 weeks, 550 ang naitala nating kaso. At kalahati, almost half of the 550 ay nasa Santa Cruz. At siguro, ano yung meron doon sa Santa Cruz kung bakit nagkaroon ng masyadong napakalaking kaso doon, na halos in the past 4 weeks ay halos nasa double digit yung mga kaso araw-araw. Ito po yung nakita natin na yung naitalang 6 na kauna-unahang Delta cases ay lahat ay nandun sa Santa Cruz. 2 barangay ang involved, actually Napo at saka Tamayo, na mga barangay din naman na kinikitaan natin ng maraming kaso. So that could probably explain yung pagtaas ng mga kaso dito sa Marinduque. In the past 6 weeks, ang average natin in a week is 103 cases per week. So talagang sobrang taas nun compared dun sa mga nakaraang experiences natin, hinggil dun sa numero na kaso na naitatala dito sa ating lalawigan per week. So, ang pinaka-explanation na nakikita namin ay unang-una yung Delta.
yung Delta variant. At pinapaalala siyempre natin dahil dun sa profile noong mga kaso at yung hawahan, ay patuloy pa rin nating nakikita na yung hawahan ay during the transaction at saka yung hawahan sa bahay. No? So, ito ay correlated of course dun sa yung mga kaso ay naka-home quarantine pa rin hanggang ngayon. Na ginagawa naman ng paraan at nagpipilit ang lahat ng levels ng government dito sa ating lalawigan na magawan ng paraan yung isyung yan. No? Doc Jerry, ito pong naitala na Delta variant COVID-19 cases dito po sa Barangay Tamayo in particular, sila po bagay mga residente o naitala sila dahil nandoon yung isa sa ating isolation facility? Sa Santa Cruz po, sa Barangay Tamayo. Yung mga variant na naitala doon sa Santa Cruz, no? 4 sa Napo, 2 sa Tamayo. Ay lahat sila naman ay recovered na. Actually, unfortunately lang, yung isa doon sa 6 ay namatay. No? Bakit recovered na? Dahil, alam niyo po, may delay, no? Actually, yung pag-receive natin ng resulta doon sa genome sequencing na tinatawag. No? Para po malaman kung ano yung variant or kung anong klase yung COVID virus na involved dun sa mga kaso, genome sequence yan, kung makita na medyo mataas ang viral load, no? Dun sa taong, dun sa kaso na ginagawan noong so-called genome sequencing. So, unfortunately, at hindi naman natin ito gusto at naiintindihan naman natin, no? Yung sitwasyon dito sa ating bansa ay medyo may delay yung pag-receive natin ng kaso. So, nung na-receive natin, ang isang magandang balita, recovered yung 5. So, ang implikasyonan, kahit papaano, yung pagkalat, hindi talagang lumubo ng gusto, no? Dahil nakaya nung 5 yung virus. Unfortunately, yung isa ay namatay nga. No? Okay. So, linawin po natin, Doc Jerry, sapagkat unang naipahayag na 6 yung nagkaroon ng Delta variant case, tapos may isa pa. So, parang lumalabas na 7. Pero maliwanag po na sinasabi ninyo, kasi yung nauna pong announcement ni Doc Oy before, 6, tapos may isa pa pong namatay. So ngayon, lumalabas po na 6 lang talaga ang nagkaroon ng Delta variant case, COVID-19, dito po sa Marinduque, particularly sa bayan ng Santa Cruz. Yes, that is correct. Okay. No? So, Doc Jerry, sa total number ng active cases na meron po tayo ngayon, meron pa po ba tayong hinihintay na resulta galing o dun sa ginagawa pong genome sequencing para po regarding naman po kung meron pang Delta variant pa na kaso sa probinsya dun sa mga suspected kung meron man at gaano po ito karami, Doc Jerry? Yes, no? Meron pa tayong hinihintay na examination, ano? Patungkol dun sa variant, no? Actually, hindi ko lang matandaan yung eksaktong numero, pero more or less mga 20 to 30 examinations pa ang hinihintay natin. Okay. At concentrated po yung bilang na yon sa bayan ng Santa Cruz o meron po ito'y nakakalat sa ibang mga bayan? Nakakalat sa ibang bayan yung inihintay natin, ano? At yung may mga nagawa na naman ng genome sequencing patungkol dun sa variant sa iba't ibang bayan, no? Ang maganda nga, actually, kung matatawag mo itong magandang balita, ay Santa Cruz lang ang tinamaan so far, no, nung variants. Pero nakapag-examine tayo dun sa 6 na bayan patungkol dun sa genome sequencing patungkol dun sa variant na Delta. Okay.
At sa paglobo, Governor, nung ating mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan, ano-ano po yung mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaang panlalawigan para matugunan ang mga pangangailangan, unang-una, Governor, ng ating mga pasyente na tinamaan ng COVID-19? Todo naman po ang ating binibigay na suporta dito sa ating mga facilities para po sa COVID patient. Kaya lang nga po ay talaga pong medyo dumaming bigla itong nahawa at malamang po sa hindi ay yan po ay sanhi ng Delta variant. Ano po? At yung nga po ay hindi pa nga tayo sigurado kung sa ibang bayan later on lalabas na may Delta variant na gumagalaw na rin. So, tinignan naman po natin yung pangangailangan po ng mga COVID patients at yung ating pong mga equipment para po ma-oxygenate mabuti itong ating COVID patient ay nandyan na po. At yung nga pong nabalitang naubos daw yung oxygen tank ay yun naman po ipansamantala lang at naantala po ng konti yung pagdating. Pero nung madaling araw po nung nalabas yung pahayag na yon ay dumating po kaagad yung 80 na tangke ng oxygen. Ano po? So yan po ay ginagawan pa namin ng magandang suporta at meron pong mga in-order na po na mga 100 pa po para natangke para po dito sa ating provincial hospital. At yung gamot naman po talaga sa para po sa mga COVID patients ay nandyan na rin po. Meron po tayong gamot na nagagamit. So, tingin ko po naman ay maganda po ang paghahanda natin sa ganyang mga pasyente at natututukan naman po ng ating mga talagang nagsasakripisyo naman po ng mga doktor dito sa provincial hospital. So, talaga po namang mahirap ang panahon ngayon at alam nyo naman po, kahit po sa ibang lugar, kahit sa NCR po ay nahihirapan na po ang ating mga health workers, mga doctors at mga nurses. Kaya po talaga naman pong ginagawa ng provincial hospital sa pamumuno po ni Dr. Manuel Saratan ang lahat na magagawa para po magkaroon ng sufisyenteng mga doktor at nurses na nakaantabay at siyang gumagamot po dito sa ating mga COVID patients. Marami po kaming estratehiya na ginagawa na kahit po talaga namang mahirap po talagang kumuha ng doktor dito sa Marinduque, alam niyo po yun. At pati po nurses ay nagkakaubusan, hindi lang naman po sa Marinduque. Meron na po kami mga estratehiya katulad po nung aming pagkuha ng suporta at tulong sa ating Marinduque Medical Society na pumayag naman po na pinangungunahan ni Dr. Nibreha na kukuha daw sila ng mga voluntaryo na miyembro nila na makakatulong po dito sa pagbabakuna at ma-release naman po yung ibang mga nurses na nagbabakuna na pinatulong dito ng Department of Health para po meron tayo mga additional na mga nurses na magagamit po sa ating COVID wards. Ano po? Yung ating pong facilities naman ay meron po tayong 2 po talaga na lugar dyan sa Bahay Silungan at yung ating pong 22 rooms na itinatapos na po dito sa Provincial Hospital at sa totoo po ay talagang kinausap ko na po yung contractor at i-overtime na po, tapusin na po. Meron po tayo dyan sa Tamayo Training Center na 14 at meron na po tayong na ayos na sa second floor po nun, siguro po yung mga 40 pa po yun na pwede pong paglagyan ng mga dadami pang mga COVID patients. Ano po? So, ganyan po ang ating ginagawa at humingi rin po tayo ng permission dito po sa DepEd, sa District Superintendent, si LC Barrios at dinidevelop na po namin yung mga classrooms sa bawat barangay para po kung talagang sasama pa dadami ang mga nahahawa na mga pasyente po ay nakaredy na po lahat yan. At maayos naman po ang mga arrangements na ginagawa. So, tingin ko po ay maganda po ang
ginagawa ng ating pamahalaan at todo naman po talaga ang mga assistance at suporta na binibigay ng ating mga nagtatrabaho po dito sa provincial hospital at pati po pribadong sektor ay nakatulong po. Governor, isa po sa mga lumabas na mga concern dito po noong nawalan po ng oxygen o medical oxygen tanks po dito sa ating lalawigan. Ang tanong po ng ating mga kababayan ay siguro pwede rin po magbigay ng impormasyon si Dr. Caballes. Bakit daw po dumating sa punto na mawalan ng oxygen tanks, gayong meron naman dapat na mga forecasting ang ating pong mga nasa ospital? Bakit daw po dumating sa punto? Yan po yung nabanggit ko kanina na nakita po nga po na there was a time na hindi po dumadating yung in-order na tangke. Pero nung halos early morning po nung araw naman yun, susunod na araw po ay dumating na po yung oxygen tanks. Ano po? Alam niyo po ang sitwasyon sa mga oxygen tanks. Hindi lang naman po dito nagkakahirapan ng supply sa Marinduque. Sa buong Pilipinas po ay nagkakahirapan, lalo na po yung mga lalawigan na MECQ o GCQ with heightened restrictions at lalo naman po sa NCR. Alam nyo naman po yan, nagkakahirapan talaga. So, ganyan po talaga pong tinututukan na lang po namin at ganun nga po ay nakagawa naman po na kami ng mga arrangements at tingin ko po ay sisiguruhin na lang natin na dumating kaagad po yung mga nire-refill po kasi yan, yung mga tangke na yan. Kaya po minsan ay nadidelay. Alam niyo naman po tayo ay hindi naman nadadala kaagad yung mga tangke dahil dumadaan pa tayo sa dagat, wala naman pong tuloy-tuloy na biyahe dyan. Iba po ang sitwasyon dito Pero tingin ko po yung anunsyo na yon ay hindi na po mangyayari dahil siniguro na po namin na yung oxygen tanks ay may adequate supply na po tayo. Yan naman po ang nagawa na po namin at nasisiguro po namin hindi ho mangyayari yan. At gusto ko rin pong ipaliwanag yung isang naglagay po ng post na kinunan daw yung mga tangke dyan sa Santa Cruz District Hospital. Yung po mga tangke na yun, pipick upin na po at papalitan po yan at i-refill po doon sa Lucena. Kaya po nandun sa labas ng Santa Cruz District Hospital. Pero tinanong ko po si Dr. Arlie Bertuccio at sinabi niya ay may available pa naman tangke doon sa Santa Cruz District Hospital. At alam niyo naman po yung Santa Cruz District Hospital ay nadatan na po nating infirmary yan Hindi naman po talaga dyan nagtatagal din yung COVID patients, lalo na po yung severe. Dinadala na rin po eventually sa provincial hospital. Pero yun nga po ay tinututukan po nating mabuti itong mga oxygen tank supply at sabi ko na nga po ay may mga equipment na po tayo para po talagang tama yung oxygenation ng ating mga kababayan na nahawa po sa COVID-19. Opo. Governor, nung nakaraang linggo po ay ibinahagi ninyo sa programa nyo sa radyo na yung mga tatamaan ng COVID-19 ay diretsyo na dapat na magka-quarantine sa mga itinalagang isolation facility ng atin pong pamahalaan. Governor, ito po ba ay nangyayari sa kasalukuyan? Sapagkat ayon po sa ating mga impormasyon na nakalap, ay meron pa rin na naka-isolate sa kanilang mga tahanan. Hindi kagaya doon sa sinabi nyo po na una nyo nang in-announce. Well, yun nga po ay patuloy po yung pag-aayos natin ng mga classroom para po dyan po gagawin nating additional isolation facilities at meron pa po sigurong mga natitira dyan na naka-home quarantine. Pero alam nyo naman po, under DOH rules at saka sa IATF, ay pwede naman po talagang home quarantine kung yung pong nahawa ay may sariling kwarto at may sariling toilet and bath, pwede po yun. At o kaya po ay lahat po nung mga nakatira doon ay infected, ina-allow po natin yon. Yung nga lang pong home quarantine ay ang tawag po natin dyan ay na-house lockdown natin po yan para po talagang walang makakalabas doon sa mga bahay na yon na merong home quarantine. At yung ating po mga barangay officials at ang BHERTS po ay pinababantayan po natin yan para nga po hindi makagala yung infected na tao. So, ganyan po talaga ang nangyayari. Alam niyo po mga kababayan, hindi lang naman po
dito nangyayari yan, dito sa Marinduque. Eh di lalo po doon sa mga cities na nga po, kahit sa NCR Plus po, ay hindi naman po nila maaagapan lahat yung mabilis na pagdami ng mga nahahawa. So talagang pong ang ideal ay walang home quarantine. At yan naman po ang napag-usapan na namin ng ating mga doktor dito, na talagang eventually po, kung talagang wala silang sariling kwarto, ay talagang hindi ho dapat mag-home quarantine. Talagang kailangan i-isolate. So, ganyan po talaga. At makikita nyo naman po na talagang ginagawa ang lahat ng magagawa para ho talaga masuk po na itong COVID. At ayaw na po natin talaga magkahawahan sa loob ng bahay. Opo. At sususugan ko lamang po yung ilang mga pahayag ni Governor dahil immediately po nung nabalitaan po natin yon, yung nangyari po na yung nabasa po natin o natanggap po natin na supposed to be internal memo ng OIC po ng Marinduque Provincial Hospital ay nagpulong na po agad sa pangunguna po ni Governor Velasco ang atin pong provincial IATF kasama po ng mga doktor para po ay agad na masolusyonan yung concern o yung problema na yun po. Kaisa po sa mga palaging tumutulong, kaagapay po ng Provincial Health Office ay ang Department of Health Marinduque. At nandito nga po, as I mentioned, si Dr. Rowena Garcia, ang atin naman pong DOH, Provincial DOH Officer, para itanong po sa kanya at magbigay ng mga impormasyon po sa inyo. Ano nga po ba yung mga programa o yung intervention na ginagawa naman po ng DOH patungkol naman po sa COVID-19 pandemic? Hello. Sir Myong, ang Department of Health, meron po kaming strategy na sinusunod para sa ating COVID-19. Yun yung tinatawag naming PDITRE, no? Yung PDITRE stands for prevent. So yung prevent, sana nga sumunod tayo sa minimum health protocols. Meron pong mga materials and information na ibinibigay, inilalabas, nagbandilyo na po, nagpagawa ng mga video para mapakita sa ating mga mamayan paano yung gawin yung ating dapat naka-face mask, katulad ng ginagawa natin ngayon. Lahat dito sa loob, lahat po naka-face mask. So sana po yung ating mga kababayan, gawin yung nararampat on minimum health standards. Meron din pong ginawa or tulong ang Department of Health doon sa pagpapatayo po ng molecular lab, nakatulong po ang Ayala Foundation na magawaan ng isang molecular lab ang probinsya. Bihira po, mabigyan tayo ng ganon. Kasi po, inilabi po natin ito dahil tayo isang island, kailangan maging self-sufficient tayo sa pagtitesting. Alam niyo po bang pinapadala pa natin sa RITM, sa Tala General Hospital, yung mga specimen ng kinukuha sa ating mga kababayan para matest sa RT-PCR. Doon pa po yun dinadala sa kabila. So, pinafacilitate po ito ng DOH para mapadala sa kabila. At the same time, tulungan po ma-establish yung molecular lab. Ang ating molecular lab ay nasa stage 1 ng licensing. Siyempre, kailangan natin mapalisensya yung molecular lab. So, nasa stage 1 na po tayo doon sa pagpalicense sa ating molecular lab. Kasunod po doon sa PDITRE na tinatawag namin ay DETECT. Yun nga po, through the molecular lab, pagpadadala ng ating mga RT-PCR, hinahanap natin, no? Sa tulong ng ating mga RHUs, hinahanap natin yung mga merong simptomas or na-expose doon sa nag-positive sa COVID. Next is isolation. So sa isolation, sinabi ni Governor, yung ating meron tayong TTMF na ibinigay sa Marinduque Provincial Hospital. Ito po ay nasa 85% na po yung status ng kanyang pagpapagawa. Sabi nga ni Governor, pinupush niya yung contractor matapos na para magamit natin yon. At the same time, ang ating mga rural health units nagtayo po ng kanilang TTMF para nga i-isolate yung mga makakahawa pa at makadagdag pa dun sa ating mga COVID cases. So, isolation,
And then, treatment. So, sabi ni Gob, lahat ibinibigay natin sa ospital. Ang DOH ay nakaredy rin, Governor, magbigay ng mga gamot. Nailista na po ng ating OIC Chief of Dr. Saratan, ano yung mga pangangailangan nilang gamot para mabigyan natin ng konting maibsan yung ating mga pasyente sa ating bahay silungan. At the same time, meron din pong idadagdag na oxygen tanks ang DOH para makatulong doon sa, kumbaga, buffer stock natin ng oxygen tanks. Nakakalungkot nga po, no? Ang hirap tumawid, kumukuha ng oxygen tank na kailangan ng ating mga pasyente. Ang panghuli po yung reintegration. So, lahat po ito, tumutulong po ang Department of Health sa ating provincial government para makatulong sa pagbaba ng ating mga kaso ng COVID-19 sa province. Yun po. Salamat. At nitong kamakailan lamang po ay inilagay po sa alert level 3 ang ating pong probinsya. Ano po ang kahulugan nito, Dr. Garcia? At ano po ang kailangan pang pag-iingat ng ating mga kababayan kung nasa alert level 3 na ang lalawigan? So ano yung pamantayan noong alert level 3? Nasabi na ulit nila Dr. Caballes, ni Governor, napakataas ng kaso natin ng COVID positive sa province. At the same time, kasama nung alert level 3 na pamantayan ay yung gamit ng ating mga hospital beds at TTMF beds sa buong province. Sabi kanina ni Gov, nasa 20 lang ang kaya nating i-handle. Yung ating bahay silungan ay puno. So, ibig sabihin nun, mataas ang gamit ng ating mga health facilities in terms of handling COVID-19 cases. Kaya po tayo ay inalagay sa alert level 3. Ano naman po ang dapat gawin ng ating mamamayan at ng ating gobyerno sa province? Unang-una, sabi nga ni Gov, GCQ, dapat diyan ka lang sa bahay. Essential lang ang lalabas, hindi po tayo pwedeng lumabas. Kahit man lang for the next 2 weeks, para makita natin kung bababa ang ating mga kaso at kung mababawasan din yung gamit ng ospital natin or health facilities. Pangalawa is yung sinasabing household or house lockdown. So, hindi natin maiwasan dahil kakaunti ang TTMF beds natin. So, yung mga kaso, sabi ni Gov, 250 active cases. Nasaan sila? So, yung mga pamilya na sama-sama sila sa kanilang bahay, kailangan i-lockdown. Para hindi muna sila labas, magpagaling sila at nang hindi na sila makapanghawa. Pagkatapos, dapat nating bantayan ang ating ospital. Yung mga mild na kaso, dapat nandun lang siya sa TTMF. Para yung mga moderate to severe, andun sa ating bahay silungan. So marami pa pong mga pamaraan, lalo sa ating mga opisina, sana gamitin natin yung ating mga fasilidad na sa tama. Marami nang pinut up na mga hand washing facility, gamitin natin yon. Sa ating opisina, kapag may nararamdaman, huwag ka nang pumasok. Doon ka na muna sa bahay. Magsabi sa ating mga health workers, ako'y may nararamdaman, parang COVID ito, para kayo ay ma-swab. Dahil tayo may Delta variant, lahat po ng first, second, and third generation contacts na sinasabi namin, kailangan po lahat ito ay magpa-swab. Pagka naman kayo ini-interview, sino yung mga close contacts, mangyari po magsabi po tayo ng totoo. Kasi dito lang sa mga pamamaraan na ito, makakatulong tayo, mapababa natin ang kaso ng ating COVID cases sa province. Okay. So, yung ilan pong mga katanungan ng ating mga kababayan, kagaya po noong tanong kay Governor ni Kabayang Isagani Revilla,
Governor, may nakalaan po bang ayuda sa mga barangay na naka-ECQ ngayon, particular po dyan sa bayan ng Santa Cruz? Generally po kasi, yung mga nalalagay sa ECQ ay nanggagaling po ang ayuda sa national government. At tatanungin po natin ang ating pong kinauukulan kung magbababa po sila ng pondo para pantulong po sa ating malalagay na ECQ. So, yung provincial government naman po ay nakatutok din dyan at hanap din po naman tayo ng pondo para po matulungan yung malalagay po ng mga barangay o purok sa ECQ. Of course, yung ating po mga municipal governments ay tutulong din po siguro yan dahil meron naman pong makikitang pondo para po makatulong dito sa ating mga mamamayan na malalagay sa ECQ. So far naman po, yung ating pong nilagay na executive order ay GCQ, ano po? Hindi pa naman ECQ. At hindi naman po totally talaga naka-lockdown yung buong lalawigan. Wala naman po tayong ECQ na masasabi. Ano po? Although of course, yung Torrijos po yata ay naglagay sa ECQ. Aalamin po natin yan. Although aaprubahin pa po yan ng regional IATF. Kung sakali po talagang merong ma-ECQ, ay nakatutok naman po ang ating probinsya na magbigay po ng tulong doon sa mahihirapan dahil po sa ECQ. Okay. At again, yung mga concern po ng ating mga kababayan, pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik po ng ating programang Press Be With Love, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na nagugulumihanan dito po sa inilabas na Executive Order number 28 dahil may mga ilan daw pong mga barangay na hindi pa naglalabas ng quarantine ng pass. Yung iba, naglabas na. Kaya medyo challenging po para sa kanila, Governor, lalong-lalo na doon sa bayan ng Gasan, mamimili dito sa bayan ng Buwak, hindi pinapapasok dahil kailangan ng pass. Mamaya po, pagtututukan po natin yan at sasagutin po ng ating mahal na Gobernador. Sa pagbabalik po ng Press Be With Love. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination!
At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Presby with Love, kung saan ay sinasagot po direktamente ng ating mahal na gobernador at ng ating pong mga resource person ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Kapiling pa rin po natin ang ating pong Provincial Health Officer sa katauhan po ni Dr. Gerardo Caballes, gayon din po ang Provincial DOH Officer ng ating pong lalawigan sa pamumuno naman po ni Dr. Rowena Rachel Garcia. Again, mga kababayan, kung meron po kayong mga katanungan, maaari nyo po yung ipadala at ikomento sa ating comment section box. Makikita nyo po yan sa babang bahagi ng ating telebisyon, 0930-510-2411. Kanina po, mga kababayan, ay mainit nating pinag-uusapan yung tungkol sa ayuda ng mga sinailalim sa ECQ. Again, yan po kasi ay inilalabas at ang pondo po niyan ay nanggagaling sa national. Kapares po ng nangyayari ngayon sa Metro Manila. Naglabas po dahil sa ibinaba po o inilagay po sila sa ilalim ng ECQ, meron po silang natatanggap ngayon na karampatang ayuda mula naman po sa national. Ang tanong kanina, Governor, ng ating mga kababayan, kung ECQ, i-declare ng ating mga munisipyo, meron bang ayuda sila sa municipal level, gayon din sa provincial level? Well, yun na nga po ay nasa discretion na po nung provincial government yun at ayon din po sa availability ng funds po natin na yung pagbibigay ng ayuda. No po? At syempre po ay willing naman po or handa rin naman po tayong tumulong sa ating mga kababayan just in case po na may magdi-declare ng ECQ. Sabi ko nga po, tulungan naman po ito. But generally, national government po ang panggagalingan. Pero siyempre po, ay tutulong naman po ang provincial government, pati po ang municipal government, kung sino yung nag-declare ng ECQ. So ganyan po, meron naman pong pwedeng ilaan na pondo, hanapin lang po natin yan. Pero talaga pong ang obligasyon ng ayuda ay galing po sa national government. At sa pamamagitan po ng ating mahal na speaker, Lord Alan Velasco, ay hinahanapan at ginagawan po yan ng paraan, pretty sure, Governor Presby. Balikan po natin si Dr. Garcia. Doc, ngayon ay nakikita natin, hindi lamang ang mga COVID patient ang talagang nahihirapan. Unang-unang nahihirapan ay yung ating mga nandoon o nakapaloob sa ating mga medical health frontliners, sa mga medical frontliners. Meron po ba silang mga inaasang special risk allowances o SRA compensation ngayong nagtatrabaho po sila, dikdikan ang trabaho nila sa paglaban sa COVID-19 pandemic? Bali, yung meron pong naibigay na special risk allowance sa ating mga frontliners, no? Ito ay naibigay nung first part ng COVID natin. Naibigay po lahat yon, no? Hanggang BHW, nabigyan po yon. Meron pong tinatawag na second tranche. Ito po ay actually naibigay na sa mga munisipyo. Hindi katulad dun sa mga news sa labas, hindi pa nabibigay. Pero sa ating probinsya, naibigay na po ito sa mga munisipyo, na-download na yung funds, at naibigay na yung ibang munisipyo nakapagbigay na actually. Meron lang inaayos siguro yung ibang munisipyo natin, pero yung pondo na i-download na po. Yung sa probinsya po, ito ay yung sa ating Provincial Health Office sa 3 ospital, inaayos pa po yung mga documentary requirements, Governor, pero andyan po yung pondo, once ma-submit lang po yung mga documentary requirements, ida-download din po sa province yung pondo ng special risk allowance. So mas maganda yung sa atin kasi karamihan na ibigay na po sa buong probinsya. Alright, good news po yan, maliban po doon sa mga allowances para sa ating mga medical frontliners na nandito po at naka-assign sa ating probinsya, sapat pa po ba ang bilang ng mga frontliners? Sapagkat may nabasa po ako na isa sa mga posts ng isa nating medical frontliners, pagod na pagod sila. At isa po sa panayam kay Dr. Saratan, sinabi niya na yung ilan ay naiyak na. So, Dr. Rowena and Dr. Caballes, ano po yung ginagawa nating tulong o hakbangin para matugunan at the same time, madagdagan naman po yung bilang ng mga medical frontliners dito po sa probinsya?
Okay. Sa amin sa Department of Health, no, doon sa dami ng bilang, nakapagbaba na tayo ng pondo para sa emergency hiring na dagdag na mga medical frontliners and nurses sa ating bahay silungan. So nakapagbigay po kami ng isang doktor, yung nga lang po isang doktor, Governor, pero may nurses tayo, may nursing attendant, may ambulance driver doon sa bahay silungan. Doon po naman sa ating mga sa probinsya, nakapagbigay din po ng personnel para naman doon sa ating surveillance unit, sa provincial surveillance unit. Sa mga munisipyo naman po, nakapag-hire ng mga vaccinators para tumulong sa pagbakuna ng mga munisipyo. Kaya lang po ngayon ay natigil po iyon at naghahanap pa po ng pondo ang DOH para ma-continue yung mga pag-hire sa ating mga vaccinators. Okay. Yun po. At sa panig naman po ng Provincial Health Office, Dr. Caballes, ano po yung mga ginagawa po natin na tulong para madagdagan po yung bilang ng mga medical frontliners dito po sa ating probinsya para hindi naman po ma-overwhelm yung atin pong sistemang pangkalusugan sa Marinduque? Actually, in fairness sa Marinduque Provincial Hospital, sa ngayon kasi, ang alam ko, may 38 na doctors, no? Ngayon sa MPH. At we haven't seen that before, eh. Naging happy ako ng hospital hanggang 2013, no? And we haven't seen this number na naibigay ng provincial government sa hospital, no? Pero syempre, tinamaan kasi tayo nung bangungot nga ng COVID, no? Nakakapagod kasi ang COVID, eh. Hindi ito yung ordinary na kaso na pwede mong tingnan ng natural, no? Nang wala kang sinusuot na katakot-takot at napakainit na PPEs, no? Yun nga, dahil ang mga pasyente ay nasa mga critical na kondisyon, syempre, mas kinakailangan yon na tutok na pagtingin, no? So, actually, ginagawa naman ng Marinduque Provincial Hospital yung lahat nilang kakayahan, no? As a matter of fact, Myong, halos araw-araw nagmi-meeting na sila. Ramdam ko kasi nahihingan ako ng opinion ni na Dr. Saratan at saka Dr. Arlie, Dr. Oblipias, at nakikita ko yung kanilang pagsusumikap, no? Na talagang punan yung perception na kakulangan na nakikita ng ating mga kababayan. Ang hindi nila alam, at ito po ay gusto kong ipaalam sa ating lahat, no? Na ang mga tao po natin sa mga hospital, dun sa 3 hospital, no? Ay pagod na, at kahit na nakokompromiso yung kanilang mga kalusugan, ay patuloy po rin silang nagsisilbi at nagbibigay ng mga services, no? As a matter of fact, hindi biro ang numero na nagkaroon ng COVID sa mga hanay ng empleyado ng Marinduque Provincial Hospital at even sa iba't ibang dun sa 2 hospital, Santa Cruz at saka sa bayan ng dun sa Torrijos Municipal Hospital. So, kanina nga kausap ko si Dr. Saratan, pinipilit niyang i-expand, no, yung number of beds sa COVID, pero siyempre kailangan natin ng tao. For the information of everybody, meron tayong actually mga nurses dito na actually nabilang na po yan ni Dr. Saratan, ano? Mga 18. Pero siyempre, at naiintindihan din naman natin yun, no? Na isa lang kasi ang nagresponde at pumayag na mag-duty sa COVID ward. Naiintindihan natin yun, no? Natakot lahat kasi So, hindi naman tayo pwedeng magpilit dun sa mga tao na, syempre, kung ano man ang dahilan, ay nauunawaan natin.
Pero kung sasabihin mo na nagkukulang yung mga tao sa mga hospital natin dito, I don't agree, ano? Kasi nakikita ko yung kanilang mga pagsisikap na matugunan yung pangangailangan natin dito. At ang provincial government, hindi nagkukulang sa pagbigay ng pondo. As a matter of fact, halos, ewan ko, correct me, Governor, no? Ang alam ko, halos 30% ng pondo ng probinsya ay napupunta sa mga ospital natin para lang makapag-responde ang ating provincial government sa mga pangangailangan, no, ng ating mga kababayan. Ngayon, on the part ng Provincial Health Office, although hindi ito sa aspeto ng paggamot, no, nag-engage kami sa mga different institutions, no, mga private institutions, one of which na natapos na namin yung engagement at nagkaroon na ng formal na usapan, ay yung pag-expansion ng vaccination team. Kausap po natin yung MSC at magkakaroon tayo ng additional vaccination team doon. No? Ang dahilan nun ay nire-ready natin yung ating sistema para dun sa mga inaasahan nating darating na mas maraming bakuna dahil na rin, no, sa pakikipagtulungan at impluensya probably ni Speaker, no? At syempre ng ating gobernador bilang namumuno sa Governors League ay nabibigyan po tayo ng mga additional allocation dito. At yun yung isang aspeto na tinitingnan namin na probably could mitigate yung problemang nararanasan natin sa ngayon, no? At sa kasalukuyan. So maraming ginagawa, no, ang ating gobyerno sa lahat ng level at ito po ay pinagpapasalamat natin sa mga namumuno dito sa ating lalawigan. So, may isa pong concern dito, Doc Jerry, yaman din lamang po na naging hepe po kayo ng Marinduque Provincial Hospital at hindi naman po lingid sa ating kaalaman yung connotation sa Marinduque Provincial Hospital. Sabi po ni Kabayang Angel Rodriguez Peñarroyo, magandang gabi po, Governor. Kumusta na po ang lagay ng ating ospital? May nabago na po ba? May na-improve na po ba dyan sa ating ospital? Noong araw po kasi, pag pumasok ay buhay, paglabas ay patay na o pantay na ang dalawang paa. So, bakit ho ba ganyan yung connotation ng ating mga kababayan na aniya ay binansagan pa nga ni po itong slaughterhouse yung ating provincial hospital? Dahil in fairness naman po, dahil sinabi nyo, tuloy-tuloy ang ayuda o ang intervention ng mga pondo, yet ganun ho yung nangyayari di umano sa ating provincial hospital. Well, nandatan po natin nga yan na nung ako yung nag-assume na governor, at alam niyo naman po ay talagang tinignan po natin yung problema ng ating hospital. Kaya po tayo ay pumasok dito sa mga ibang agreements na para po gumanda ang lagay ng ating ospital, lalo po dun sa mga equipment. Kaya nga po tayo nagkaroon ng concession agreement na yung concessionaire naman po nating nakuha ay nakapagbigay kaagad ng medyo latest na mga equipment sa laboratory natin. At yung digital x-ray po natin ay ibinigay. At yung mga 36 million po yata yung CT scan na yon. At salamat sa Diyos po at sa tulong ng DOH ay naibigay na rin po yung lisensya. So magiging operational na po. At maglalagay din po yan ng 2D echo na makina na libre ho yan lahat ho. At nakita po natin ang lalaki ng halaga po niyan. At alam nyo naman po, 4th class province tayo. Hindi naman po ganong kalakihan talaga itong ating pera para po sa mga hospital. Pero nilalagyan po natin ng malaking pondo. At magkakaroon din po dyan yung, siyempre, mga ECG machine. Ilalagay po yan, libre po yan, yung sagot po ng concessionaire yan. At yung dialysis center po, yung equipment po niyan, sagot po ng concessionaire yan. Yan po ay talagang pinasok natin para po mapaganda ang ating hospital.
So, alam nyo naman po, ang daming requirements po kasi, kaya po medyo hindi po maging functional kaagad. Pero sa tutok po natin, eventually, katulad po ng CT scan, magagamit na rin po. Laking bagay po sa atin yan, malaking tulong. At yun na nga po, yun naman sa ating mga gamot nga po, ay talaga naman pong sobrang baba po naman kasi nung ibang gamot na binigyan ng presyo ng DOH. Kaya po nagkakaroon ng kahirapan minsan na makakuha ng supplier. Pero kinausap nga po natin si Secretary Duque at pati po yung hepe nung namamahala sa fixing ng prices ng medicine. Kaya po nag-adjust na po sila sa presyo, maaayos na rin po. Actually po, may consignor naman po tayo ng gamot. Hindi po tayo dapat talaga bibili. At yun nga po ay nagkaroon lang ng issue doon sa presyo ng DOH. Pero maaayos na po. Kaya po ay dadating na po yung mga gamot na yan. At yan naman po ay talagang pag na-confine po yung ating mga kababayan, talaga po namang ibibigay ng libre yan dahil i-charge naman po sa PhilHealth. Ano po? So patuloy naman po ang pag-improve ng ating hospital. At yan po ay napaka-importante. Alam niyo naman po yung ating hospital ay level 1 sa ngayon. So, alam niyo po, talaga naman pong maraming requirements talaga ang DOH dyan sa pagkakaroon ng status ng level 1. At yan po ay pinupunuan natin at papunta naman po tayo talaga sa level 2. So, tinitignan na po natin yung level 2 na may ICU, rooms, at alam niyo po, may kaakibat naman po mga doktor din po yan na kailangan po para makomply yung level 2. Darating po tayo dyan eh. Kaya lang nga po ay talagang mas malaking halaga po ang kailangan para po maisaayos mabuti itong ating hospital. At yun na nga po, ay talagang may isang problema rin po naman talaga inaamin natin sa mga doktor. At talagang pong sa halos mga 2 taon po ako napaupo na nga, ay talaga pong ako na nga mismo naghahanap ng doktor. At sabi nga ni Dr. Jerry Caballes, maganda na ho yung improvement. Actually umabot na tayo ng 45 na doktor. At alam niyo naman po, galing sa mga Maynila yan o sa Luzon, ay nagsasakripisyo rin po yung nakukuha natin para dito magtrabaho po yung mga doktor na yan. Mahirap po talagang kumuha ng doktor. At kaya po yan natin pinagpupursigihan. Sabi ko nga po, kung ano yung benefits na magandang ibigay, ay ibibigay natin. Yun naman yung nakapaloob po sa ating mga batas po. Pero kung ano pong mga conveniences na maibibigay, sabi ko, wala hong problema yan, tututukan po natin. Katunayan nga po, kahit ang DOH ay talaga naman po nakatutok at nagbibigay din ng doktor sa atin. Dahil nga po, itong ating probinsya ay island province. At alam nyo naman po, bumabiyahe pa ng 6 hanggang 7 oras po yung mga doktor na yan para pumunta rito. Ganyan po ang sitwasyon. Pero yung ating pong telemedicine ay isi-set up na rin po. Unti-unti po yan eh. So, alam nyo naman po, gusto po natin talaga maayos itong hospital. Pero talaga pong it will take a little time. At alam po naman ng DOH yan. At talaga mong todo naman ang suporta ng DOH, lalo po si Regional Director Mario Baquilod, si Secretary Duque, and of course, ang ating magaling na PDOH Chief, si Dr. Rachel Garcia. So, ganyan pong sitwasyon. Kahit po nurses, mahirap pong kumuha dito. At kahit sino pong tanongin yung mga doktor dito, na talagang dito nagpa-practice, yung ating mga miyembro po ng Marinduque Medical Society, tanong nyo kung ano ang sitwasyon sa ospital. Pero yan hindi natin titigilan na maayos po yan. Yang ating hospital. Dahil po tayo lahat ay dito namamalagi at importante po ang ating kalusugan at binibigyan po natin ng importansya yan. So, wag po kayong mag-alala mga kababayan, nandyan din po si Speaker Lord Alan. Actually nga po ay nagpa-order na rin po siya ng mga additional pang-equipment para sa hospital. Pati nga po yung food packs ay nagbibigay po si Speaker Lord Alan Velasco para po din sa ating mga kababayan na mari pong nala-lockdown o mari pong malagay sa ECQ. Ganyan po. At yun na nga po, tulong-tulong din naman po tayo mga kababayan dahil po yung iba po naman nating kababayan, ayaw naman po nating sisihin.
Pero minsan po ay medyo yung medyo masama na ho yung pakiramdam o yung lagay, tsaka po dadalhin sa ating hospital. Ang kailangan po natin, maaga pa, simptomas pa lang, ay magpatingin na po sa doktor. Yun naman po ating binibigyan ng diin. Ano po? Lalo po itong COVID-19, lalo po itong Delta variant na medyo mabilis manghawa at medyo matindi po na mapuminsala sa ating kalusugan. Kaya po yung ating sinasabi, symptoms reporting. Ano po? I-report ka agad yung simptomas. At wag hong dadalhin yung medyo masama na ho yung lagay. Ano ho? Nasa atin naman po ang pagsisikap para po tayo ay gumanda ang kalusugan. So dito po sa laban natin sa COVID-19, talaga pong gusto ko sabihin itong mga health workers po natin, healthcare workers natin, mga doktor, nurses, medtech, lahat po ng staff ng ating mga ospital. 3 po yan. Ano po? Ay todo po ang pasasalamat ng ating provincial government at mula rin po sa inyong Gobernador Presby at kay Speaker Lord Alan Velasco. Talaga po nagpapasalamat tayo. Grabe po ang sakripisyo ng mga yan. At pagkatapos po ng duty, kina-quarantine pa po yan. Ano po? So ganyan po, tulong-tulong lang po tayo at makikita nyo po, aayos at maaayos po ang ating mga hospital. At hindi po natin titigilan yan hanggat hindi po maayos. Sabi nga ni po sa salita po natin ay utik-utik, utay-utay laang po yan. Pero true enough, sa pagtutulungan naman po, sa pangunguna po ng ating gobernador at sa pakikipag-ugnayan ng ating mahal na Speaker Lord Alan Velasco, sa tulong na rin ng ating mga kasama po dito sa national government, sa DOH, at kay Dr. Caballes, sa lahat po ng bumubuo dyan sa Marinduque Provincial Hospital, Torrijos and Santa Cruz District Hospitals, tuluyan po nating mabibigyan ng katuparan yung mga pagpapaganda ng ating pong serbisyong medikal. At Governor, isa po sa mga equipment na inisyatiba na ginawa po natin ay ito nga ni pong tinatawag na molecular laboratory para masagot po yung katanungan ni Myra Hules sa SEPE kung ano-ano yung mga equipment na yung mga initiative na ginawa po ng ating pamahalang panlalawigan. Isa nga ni po yung molecular laboratory. Kailan po ba natin ito tinitingnan, Governor, na maging fully operational? Talaga po naman nating tinutukan yan at minamadali. Ano po? At dahil po sa ating mahal na Speaker, Lord Alan Velasco, at of course sa tulong ng inyong gobernador, ay nakakuha po tayo ng mga 7 million po yata yan na kontribusyon o donasyon sa Ayala Corporation. Kaya po meron na po tayong istruktura talaga ng molecular laboratory na yan po ang bahay ng ating magiging testing center para sa RT-PCR. At sa tulong naman po ng Department of Health, ano po, of course, RD Mario Baquilod at ating PIDOHO Chief, Rachel Garcia, ay nandyan na po yata yung gene expert equipment, 2 po yun. So, inaayos na lang po at malapit na po panahon, ilang araw na lang po siguro yan at magiging operational na po. Napaka-importante po kasi nitong ating molecular laboratory. Ready na po yan. Konti na lang po aayusin po yung mga requirements at iti-training pong mabuti yung ating mga tao na gagalaw dyan. Dahil po mahirap na nag-iintay po ng mga 5 araw bago po malaman ang resulta ng RT-PCR. Dinadala pa po natin sa labas kasi. Pag nandyan na po yung molecular laboratory, mas mabilis po nating malalaman kung sino po yung infected at magagawan po kaagad ng paraan at hindi po dadami ang mahahawa. So ayan po, talaga pong isang inisyatibo po ng ating administration niya, ng Team Velasco. Yan po si Speaker Lord Alan Velasco. Nakita nyo naman po, talagang hindi ho naman basta makukuha yan, kundi po sa ating mga ginagawang mga inisyatiba. Opo. Dr. Caballes, kamakailan po ay nakapanayam ko si Miss Michelle Pesti ng ating pong Epidemiology and Surveillance Officer dito po sa ating probinsya. At sabi po niya ay critical ang status ng bayan ng Santa Cruz at high risk ang bayan ng Torrijos at ang bayan ng Mugpog. Saan-saan o alin-alin pong mga barangay ang nasa ilalim ngayon o yung mayroong mataas na kaso ng COVID-19 at ilan po doon ang kasalukuyang nasa ilalim naman ng strict heart o
hard lockdown. So yung tama yung tinuran mo, no? Na yung tatlong bayan na yon, Santa Cruz especially, ay nasa critical ang risk status, no? At yung Mugpog at Torrijos ay high ang status. Kaya nga nasa level 3 alert ang probinsya, no? Tulad nung sinabi natin, at yan pa rin yung nakikita natin sa istatistiko hanggang kahapon, no? Noong 18 na prinisenta ni Governor, ay ang bayan ng Santa Cruz ang may pinakamaraming barangays na nagkaroon ng clustering of cases. May 71 barangays, no, ang involved dun sa clustering. So 71 out of 218, that is approximately mga 1/3, no, or around mga 32-33% yan. So napakalaki noong area na involved. Kaya nga po, ang palagi namin sinasabi ay i-apply na yung gumalaw tayo as if na may delta sa buong Marinduque, no? At kahit na hindi pa involved yung lahat ng barangay, ay kapag may kaso doon sa barangay na yon, dapat automatic na yung sinasabi kanina ni Dr. Garcia na i-granular lockdown, either sa household level, sa sitio, or sa barangay. Na magagawa naman, no, ng mga local officials natin dito. Kasi yung lockdown, yung paglagay sa ECQ, ay magpapaalam tayo kung buong bayan ang ila-lockdown mo, no? At elevate mo yung category noong community quarantine. Pero pagdating sa mga hanggang barangay level, ay magagawa ng paraan yan ng mga local officials, especially sa barangay level, no? Na sa totoo lang, ay nandun talaga yung labanan. Matagal nang sinasabi ni Governor yan, no? At 100% we agree na dapat ang pagtuunan natin ng sistema at ayusin talaga yung sistema ay sa barangay level. Kasi dun unang nakikita yung mga kaso eh. So dapat pag may nakita tayong clustering, automatic lockdown. Either nga dun sa either household or sitio or barangay level kung kinakailangan. To answer your question, for example, no, sa Santa Cruz, may 26 no, na barangay ang involved. Ang pinakamataas dun sa kaso na nagka-cluster ay sa Buyabod. Okay, ang top 4 is actually Buyabod, Lapu-Lapu, Dolores, Pag-asa, no? At Tamayo, no? Yung top 5. Sa Torrijos, ang poblasyon, Bunliw, Tigwi, Maranlig, Sibuyaw, no? At pailan-ilan sa Malibago at Kabuyo. Sa Buak, 18 barangays ang involved. Ang nangunguna doon, yung Bantad, Puktoy, Tumapon, Malusak, Mercado. Sa Binavista, na actually ito yung pinakamaganda ang profile sa buong Marinduque, ay may 4 din, no, na barangay na nakakakitaan ng clustering. So ang number 1 dito yung Barangay 1 at saka Daiquiten, Yuok at followed ng Malbog, no. Sa Gasan ho, Andili, Matandanggasan, Bangbang, Banot at Manguliol ang kinakitaan ng clustering. At sa Mugpog, ang Type 5, may 11 barangays na may clustering na kinakitaan sa Mugpog. Ang Tag 5 ay Sayaw, Mindes, Sumangga, Bintakay at Mataas na Bayan. So yun yung mga barangay na dapat talagang ang monitoring ay ini-enhance, no? At sabi nga na natin, sundin yung sinabi, inexplain kanina ni Doktora, dun sa prevention, detection, isolation, treatment at rehabilitation, no? Or yung reintegration. At yun naman sa tingin ko ay ginagawa ng gobyerno, no? At all levels dito sa ating lalawigan.
So, nakikita ko naman yung pagsusumikap talaga ng lahat. At tinutulungan tayo even ng private sector At even yung mga ibang institusyon outside the LGU, governments ng Marinduque. At naniniwala ako na magtulungan lang tayong lahat, no? Kumbaga, iwasan na natin yung magpulaan, magturuan. Magsama-sama na lang sana yung lahat. Magtulungan ho tayo at tingin ko naman kayang-kaya ng Marinduque na masugpo yung bangungot na to, no? At one day, alam ko na malalabanan at matutuldukan natin ito. By the way, gusto ko lang idagdag, no? At ito ay very commendable sa ating probinsya. Tayo po ang may contest kasi ngayon tungkol dun sa vaccination. At ang Marinduque, sir, ang napili ng Mimaropa na ilaban, no, dun sa contest na yan. Kasi maganda yung performance natin sa vaccination. And we thank, syempre, kasi alam ko personally, nabibigyan tayo ng additional allocation because yung, syempre, yung pakiusap, no, ni Speaker sa national government. At syempre, ni Governor na rin. So, we would like to thank, of course, yung support ng DOH sa pamamagitan ni Dr. Rachel na sa tingin ko, magpatuloy lang natin ito. Then probably, darating tayo sa isang pagkakataon na gaganda yung sitwasyon natin dito sa Marinduque. No? Okay. Alright. So, yun pong mga katanungan tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga variant ng COVID-19, Alpha, Beta, Delta. Yan po ay ating i-interviewin po natin separately na lamang para mas maipaliwanag po ni Dr. Caballes at saka ni Dr. Garcia yung pagkakaiba po o pagkakaiba-iba ng mga nabanggit na variant dahil kulang na po tayo sa oras. Pero marami po kasi mga kababayan natin nagtatanong dahil nagugulumihanan sila, Governor, tungkol po dito sa Executive Order number 28 na inilabas po ninyo kamakailan. Ito po yung an order imposing a general community quarantine for the period of August 16 to 31, 2021 across the entire province of Marinduque. Dahil, Governor, may mga ilan tayong mga kabarangay, nagmula po sa bayan ng Gasan, mamimili daw po dito sa bayan ng Buwak, meron pong ini-impose na barangay pass, ang mga barangay dito sa barangay Buwak, hindi po sila nakakapamili sa Pure Gold. For example, dahil sa barangay naman po, sa mga barangay naman po sa bayan ng Gasan, wala naman pong inilalabas pa na mga barangay pass. Ngayon, yung mga nasa barangay naman daw po, hindi pa nagamiting. Kaya nalilito po sila dito sa mga ini-impose na ilang mga executive order, lalo na po itong executive order number 28. Well, mga babayan, ito pong executive order 28 ay inamyenda po yung executive order 26-2021. Kasi nga po, doon sa executive order 26-2021, yan po yung MGCQ pa rin. Ano po? MGCQ, Modified General Community Quarantine System. At originally, nakalagay po yan, August 1 to 31, 2021. Iyan naman po ay pagpapatuloy lang ng mga dati po nating in-issue na executive order. Kaya lang po, nakita po natin na grabe po yung pagtaas ng hawahan nitong mga huling araw. Kaya po tayo napunta sa General Community Quarantine. At ito po ay naging epektibo lang noong Lunes, no? Good for 2 weeks lang po yan. At next week ay atin pong titignan ulit kung ano ang mangyayari dyan sa NCR. At pag-uusapan din naman po ng Provincial Task Force COVID-19 yan dito. Of course, kasama si Dr. Caballes, si Dr. Garcia, yung ating pong 6 na mga municipal health officers. At dito po sa Executive Order 28, yan po ay mainly nakatutok po yan sa border control. Ano po? At hinikpitan po natin yung border control. Kaya nga po, yung mga lumalabas po galing dito sa atin ay naging 2 araw lang po ang pwedeng mag-stay sa labas ng lalawigan.
pwede naman po magtagal. Ano po? Pero kung 2 days lang po, ay hindi naman po natin nire-require yung antigen test o RT-PCR test. Pero pag lumagpas po kayo ng 2 araw, ay kailangan na po kayo mag-antigen test o RT-PCR. Yun naman po mga APORS, ay talaga po namang nire-require natin mag-antigen test. At maganda naman po ang resulta niyan dahil po kahit papano ay nasusuyod po natin yung mga pumapasok. Ang ito pong GCQ na in-implement natin ay naka-apekto po yan yung sa mga social gathering. Ano po? At pinagbawal muna po natin sa 2 linggong ito yung po mga parties, kung ano-anong celebration ng mga pamilya-pamilya o mga organization. Ano po? At yung mass gathering po ay talagang hinihigpitan po natin. Yung mga pa-meeting po ay 50% lang po. Pero talaga pong susunod po sila doon sa minimum health protocols. At ang allowed lang pong mass gathering ay yung pong patungkol sa mga medical services o sa government services o for humanitarian reasons. Ito po nangyari sa Buwak. Ano po yung border control ng Buwak? Kasi po nag-issue po ang Buwak Municipal Government ng kanyang executive order na may mga requirements pong hinihingi bago makapasok sa Buwak. Kaya po nagkaroon ng issue dahil po yung mga tagalabas galing po sa Gasan o Binabista ay hindi ho basta makakapasok kung wala daw authorization dito sa Buwak. Nakausap ko po si Mayor Carrion at napag-usapan na po nila ng mga mayor na pwede naman po magbigay ng authorization yung mga municipal mayor para makapasok sa Buwak. So, ganun po ang magiging sistema nyon. Actually po, yung executive order ng Buwak government ay kalalabas lang po noon at atin pong titignan pa rin yan kasi re-reviewin pa rin po namin yan. Actually po sa IATF rules ay kailangan pong reviewin ng provincial government yung mga ini-issue ng municipal government. So, ganyan po ang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan doon. Pero hindi po yan dahil sa aming Executive Order 28. Hindi po yan patungkol doon. It's more of yung na-issue po ng Buwak government. Pero naayos na po yata nila at nakakapasok na po yata sa Buwak na teritoryo. Alright, so maraming salamat po. Kung may katanungan pa rin po kayo, tuloy-tuloy naman po yung pagsagot ng communication team ng provincial government sa inyo pong mga pinaparating na mga concern sa atin pong mahal na gobernador. So yung may ilang mga concern ako nabasa dito, hinggil po doon sa mga initiative ng atin pong mga different organization o yung mga sabi nga ni Dr. Cabales kanina ay outside LGUs. Sila po'y ating sinasaluduhan at pinasasalamatan po talaga ng sobra-sobra, kaparehas po ng Marinduque Medical Society, gayon din po ng kung saan ay meron po silang libreng teleconsultation. Libre po yun mga kababayan. So i-avail nyo po at talaga namang nakikiisa po ang Marinduque Medical Society para malabanan po natin ang COVID-19 pandemic. Doon sa isang katanungan po na bakit pa may mga initiative ang mga different organization. Gayong meron naman palang sapat o meron pala namang pondo na nakaalat para dito, mga kababayan. Ang pandemic po na ito ay hindi po natin inaasahan. Kaya hindi po ito laban lamang ng gobyerno. Laban po ito ng lahat. Magtulungan po kita. Yan po'y bagay na hindi po dapat kinu-question, bagkus dapat po silang pinasasalamatan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. At may mensahe po ang ating mahal na speaker para sa inyo, mga kababayan. Ito po, panuorin po ninyo ito dahil bagamat hindi po natin siya nakakasama dito ng personal, patuloy naman po siyang nananalangin para sa inyo at lagi po siyang nakatutok. Kaya pakinggan po natin ang kanyang mahalagang mensahe. Ang mga opisyal ng mga pampubliko ng pangkalusugan sa ating lalawigan ay patuloy na nakakakita ng pagtaas sa bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Kabilang ang mas nakakahawa na Delta variant na naitala sa 2 barangay sa bayan ng Santa Cruz. Hindi po kaila sa atin na ang buong bansa ay nakakaranas ng paglobo ng bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19 dahilan upang maging ang malalaki at kilalang ospital sa Metro Manila ay nahihirapang tugunan ang lubhang pagdami ng mga pasyenteng may COVID-19.
Kung kaya't hindi po nakapagtataka na ganito rin ang sitwasyon sa mga pagamutan sa ating lalawigan gaya ng Marinduque Provincial Hospital sa bayan ng Buwak. Sa kabila nito, makakaasa po kayong handa ang pamahalang lalawigan at ang ating tanggapan na tugunan ang pangangailangang medikal ng mga Marinduqueño sa gitna ng patuloy na pananalasa ng COVID-19. Nagsimula na po tayong mamahagi ng mga tinatawag nating family care packages para sa mga pasyenteng may COVID-19 at iba pang sumasailalim sa health quarantine. Inihahanda na rin po ang pagpapadala ng mga medical equipment gaya ng blood pressure apparatus, thermal scanners at oximeters sa lahat ng barangay upang mabantayan at maalagaan ang mga kumpirmadong may COVID-19. Gayon din ang mga pinaghihinalaang tinamaan ng sakit. Nitong nakaraang mga buwan, namahagi po tayo ng ambulansya sa bawat bayan sa Marinduque at emergency response vehicle sa bawat barangay upang agarang matugunan ang anumang emergency cases at pagpaparating ng supply sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Malaking tulong din ang mga ipinatayo nating kalsada at tulay na nagsilbing daanan ng mga tao, pagkain at kagamitan para mahatiran ng serbisyo ang ating mga kababayan. Nariyan din po ang mga ipinagawang multipurpose building na nagsisilbing isolation facility o evacuation center sa panahon ng kalamidad. Prioridad po natin ang paghatid ng serbisyong medikal sa ating mga kababayan ngayong panahon ng pandemya. Pahirapan man, ngunit patuloy po ang paghahanap natin ng oxygen tank, PPE at mga gamot. Balita po ngayon na nagkakaubusan na ng supply ng oxygen tank sa Maynila pero gagawan po natin ng paraan na magkaroon tayo ng sapat na supply sa ating lalawigan. Sinisikap din po nating makahanap ng mga karagdagang bakuna na itinuturing pa ring pinakamabisa ang sandata laban sa COVID-19. Samantala, patuloy po ang pakiusap natin sa ating mga kababayan na sumunod sa health and safety protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at face shield, magpanatili ng physical distancing at magpabakuna kung may pagkakataon. Gawin po natin ang ating bahagi para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus at tulungan po natin ang ating medical frontliners na pagod at hirap na sa pakikipaglaban sa COVID-19. Huwag po nating hayaang mauwi sa wala ang sakripisyo at paghihirap ng lahat ng health workers at frontliners na karapat-dapat sa ating pasasalamat at pagpupugay. Sa tulong po ng inyong dasal at suporta, alam ko pong malalagpasan natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat po. Thank you so much po, Speaker Lord Alan Velasco, sa patuloy na pagmamatsyag at pagbibigay ng mga programa at mga proyekto para sa ating mahal na lalawigan. Bago po tayo tuluyang magtapos, ilang mga paalaala, Dr. Jerry, and susundan po ni Dr. Rachel. Okay, nasabi na nating lahat, nasabi ni Doktora kanina, no? So ulitin ko lang na ang labanan po ay nasa tao mismo, no, sa ating mga individual na kooperasyon, no. Patuloy po nating sundin yung sinasabi nating minimal health protocol, yung paggamit ng mask, palaging tawag dito sa social distancing, no? Na panatilihin po natin yung distansya na at least 2 meters now. Yung pong palakasin ng ating mga resistensya, matulog ng maaga, iwasan muna yung bisyo, at iwasan po yung mga unnecessary gatherings at paglabas ng bahay po, ano? Protektahan po natin yung ating mga vulnerable population, especially yung mga matatanda, na hanggang ngayon ay tulad po ng nasabi natin ay marami pa sa kanila ang hindi nagpapabakuna. At inuulit ko po, lahat po tayo magtulungan na kumbinsihin, no, yung lahat ng mga ayaw pang magpabakuna na magpabakuna na po, no? Dahil ito po sa tingin namin ang pinakamabisang panlaban natin sa COVID-19.
At sa panghuli po, lahat po tayo ay magkaisa sa laban na ito. No? Maraming salamat po. Thank you so much, Dr. Caballes. Dr. Rachel. Sa Department of Health lang po ay magpabakuna. Darating po yung sinasabing mga bakuna sa mga susunod na linggo. Katulad kanina sinabi ni Governor, meron tayong 14,000 doses na dumating at ito po ay binabakuna ngayon. At sa mga susunod na araw, another 14,000 po or next week, Gov. 14,000 din po yung dadating sa ating bakuna. Again, minimum health standards, magpabakuna, pag may nararamdaman, magpatingin. At kapag kayo po ay ini-interview na sino yung close contact, mangyari pong magsabi naman po ng totoo at para magawa natin lahat na mapigil natin ang pagkalat ng COVID-19 virus. Salamat po. Thank you so much. Sa oras, Dr. Garcia at Dr. Caballes. Governor, mga panghuling mga paalaala po. So mga kababayan, maraming salamat po ulit sa panonood niyo po at nagpapasalamat po tayong todo sa guesting po ni Dr. Rachel Garcia at hindi lang po sa guesting, pati po yung talagang todong tulong na binibigay ng PIDOHO, lalo na po ang magaling nilang hepe, si Dr. Rachel Garcia. Salamat din po kay Dr. Jerry Caballes ng Provincial Health Office. At sa inyo pong lahat mga kababayan, tama po sila. Sundin ng minimum health protocols. Ano po? Ating pong bantayan ng kalusugan. Huwag po tayong patalo sa COVID-19. At yung simptomas ho, i-report po nyo kaagad. Huwag po kayo magpapakatagal na naghihirap po at akala nyo kaya nyong gamutin ng sarili. Hindi po yan ganong kadali sa COVID-19. Mag-ingat po tayo, magtulungan po tayo para po lalong walang mapinsala po sa atin. Ano po? Inihiling po namin ang inyong pangunawa at ang inyong todong suporta sa provincial government at sa ating po mga medical practitioners, mga doktora, healthcare workers, ating pong ipanalangin sila at magpasalamat naman po tayo sa kanila. Sila ay modern day heroes. So yun lang po, tulong-tulong po tayo, united po, matatalo po natin yan at uunlad na rin po tayo. Maraming salamat po. God bless. Thank you so much, Governor. At sa lahat po ng mga nagpaabot ng katanungan, marami pa po tayong nababasa sa social media. Pero ayan po, isasagutin natin sa mga susunod po nating mga programa. Dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating programang Press B with Love. Antabayanan po ang susunod naming episode sa darating po na Huwebes sa kaparehas na oras sa Timpilan. Maraming salamat po sa lahat ng ating media partner. Sa opisina po ni Speaker Lord Alan Velasco, kina Tita Arlene, and of course kina Blair, at sa lahat po ng communications team ng Office of the Governor. Thank you so much po, everyone. Mag-ingat po kayo palagi. Lagi po namin sinasabi, karangalan po ng ating mahal na gobernador, ang kayo'y paglingkuran. Mabuhay ang Marinduqueño sa anong panig ng mundo. God bless. Thank you so much. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.